Sa nakaraang mga buwan, sumabog po ang issue ng artificial intelligence. At sa nakaraang linggo, naglunsad naman ng isang local TV network ng kanyang grupo ng mga sportscasters na gawa sa artificial intelligence. Ang mga maghahatid ng balita sa sports, hindi na po mga totoong tao. Bakit nga ba sobrang controversial nitong AI? Sa matagal na panahon kasi, sa pelikula lang natin ito nababalitaan at madalas hindi sa magandang paraan. Sa pelikulang Terminator, nag-take over na ang mga computer at inuubos na ang mga tao. Taong 1950, ang pamosong mathematician na si Alan Turing ang nagtanong, "Can machines think?" Kaya ba ng makina na mag-isip? Diyan pa lamang labo-labo na ang sagot. Labo-labo rin kasi ang mga definisyon. Halimbawa, ano ba ang definisyon ng makina? At ano higit sa lahat ang definisyon ng pag-iisip? Noon pa man, sobrang kontrobersyal yung sinulat ni Turing dahil ang daming umalma na hindi raw kaya ng makinang mag-isip. Ito raw, ayon sa panahong iyon, ang mga dahilan kaya't imposible yan. Ang sabi ng iba, tao lamang ang may kaluluwa na kaya ang tunay na pag-iisip. Ang sabi naman ng iba, delikado yan kaya't hindi maaaring mangyari. Denial, kumbaga. Ang sabi ng ilan, wala namang human consciousness ang makina. Walang emosyon, walang moralidad. Wala ring creativity at originality. Taong 1950 po ang mga objections na ito. Pero matapos ng 7 dekada, hindi mo na maitatanggi na nandyan na ang AI. Hindi lamang natin namamalayan sa ating pang-araw-araw. Sa simpleng paggamit ng social media, dumadaan po tayo sa artificial intelligence. Pinapain sa atin ng algorithm ng Facebook ang susunod na makikita natin sa ating mga newsfeed. Makina po ang gumagawa niyan, hindi po mga troll. Ang simpleng spell check at autocorrect, AI po ang gumagawa. Mga spam filters, antivirus, pati po yung Google search. Ang paggamit mo kay Siri o Google Maps, pati nga ang pag-browse mo sa Netflix, makina ang nagdedesisyon kung ano ang ipapakita sa iyo. At higit sa lahat, ang talagang bumulabog sa marami ay ang ChatGPT na sumabog nito lamang taon. Ang computer software sumasagot ng mga tanong, nagsusulat ng mga thesis at homework, nakikipag-usap halos sa sinuman. Dapat ba itong katakutan? Ito po, taong 2015 pa lamang o 7 taon na nakakaraan, 300 na mga tanyag na siyentipiko at negosyante ang pumirma sa isang open letter para magbabala sa pag-arangkada ng AI. Kasama sa mga pumirma rito, ang tanyag na physicist na si Stephen Hawking at si Elon Musk. Aminado naman sila na malaking tulong ang mga computer. Pero ang tanong nila, maaari bang mag-take control ang mga ito? Baka dumating daw ang araw na sumobra ang talino ng AI at maging banta sa kinabukasan ng sangkatauhan. Para po malinaw, hindi nila sinasabing huwag nang ituloy ang AI research. Ang hiling lamang nila, mas lalong pag-aralan ito at huwag basta-basta isulong. Dahil hindi lang naman Armageddon ang problema na nakikita ng mga ekspertong ito, pati mga problema sa simple mga bagay. Halimbawa, yung mga self-driving cars na lumalabas na ngayon. Kung merong mangyayaring aksidente, iaasa ba natin sa makina kung sino ang mas ilalagay sa panganib at sino ang isasalba? Ganon din sa mga tinatawag na intelligent autonomous weapons o yung mga military drones. Darating ba tayo sa punto na makina magdedesisyon kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay? Kung nangangamba sila sa AI, mas malaki ang pangamba sa tinatawag na Artificial General Intelligence. Ito po ang punto kung saan talagang mas matalino na ang makina kaysa sa tao. Maring iyan na po ang punto kung saan ang mga makina ay maging self-aware o kayang magdesisyon para sa sarili nito. Pero malayo pa naman daw tayo sa lahat ng ito at maaari pa namang gawan ng paraan. Ang sabi nga ng ilan, sa puntong ito, kabhan man tayo sa artificial intelligence sa mga makina, ang mas nakakatakot ay ang natural failure of intelligence ng mga tao. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.